gaano ba kahirap mag-handle ng attitude ng mga nasa liga? Kasi katulad ni JB, ganun din siya sa sa Comedy Manila. Ano mo, sa mga komedyante, lahat sila may ego. Ngayon, pag yan, hindi mo nilagay sa isang show, isipin nila, tanga nyo, wala, hindi ako nakakatawa, ba't sila nandun ako, wala. Sabihin, hindi ako magaling. Ikaw, ano yung mga sitwasyon mo? Ganun din halos ganun din. Kumbaga may katumbas din talaga kami sa ganun. Tas mahirap siya in terms of sa quantity. Tas medyo mahirap din siya sa quality ng ego ng bawat isa. Ikaw ang namimili ng lineup. Ng matchmaking talaga. Kuwari, 10 lang kailangan mo. 13 yung magaling. Paano mo pinipili yung 10 na hindi masasaktan yung tatlo? Okay lang naman kasi una sa lahat may susunod naman din eh. Kaya, may susunod na event pa. Kaya okay lang naman. Paano kung sa susunod hindi pa rin siya kinuha? Hindi talaga siya magaling. Si Tito Badang ba flip top? Si Badang. Sabi niya kasi, Tito Badang, 2 beses na yan. Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa. Ha? Yan yung nahuli kasi siya yan. Ito kasi nabanggit mo yung nabanggit mo yung pag kunyari yung issue sa pamilya, yung mga ganon. Binaban mo ba yun? Hindi naman sa ban, pero Markado. Ito, specifically kay Badang, medyo sensitibo kasi yung kaso niya dahil parang ano ba siya, sexual harassment allegedly. At nasasabi kong allegedly kasi actually nanalo na siya sa korte. Pero syempre andun pa rin yung stigma at court of public opinion. Kung may biktima man out there na 'di ba, mapanood nila yun, tapos parang isang buong kwarto ng mga Pilipino pinagtatawanan yung rape. Medyo hindi siya maganda. Parang napapansin ko sa Flip Top, shielded kayo sa cancel culture. Dahil may 2 taong nag-uusap. Pwedeng kontrahin nitong isa na pwedeng mag-represent na to dun sa cancel culture. Kinancel mo na at the video pa lang. Meron bang naging issue kayo na pinapa-cancel kayo o may isang MC o rapper na tingin ko meron, pero nga siya, iba't ibang grupo at sa iba't ibang dahilan. Ako mismo sinusubukan rin ako i-cancel ng mga tao tapos parang pero gusto pa rin nila ng battle, no. So kung kinancel mo ako, asan yung battle? Dati parang sa politics gusto ko i-cancel sa sa political choice ko. Pwede mong malaman kung ano ang political side mo. Actually bago sa election, very very apolitical ako, informed pero apolitical kasi parang kahit doon kahit sa ganung pagsabi ko na apolitical ako, may mga galit dyan na parang, tanga na to sinig mo, apolitical o kung ano man. Pero apolitical ako in the sense na sinusubukan ko lang kontrolin kung ano yung kaya kong kontrolin Parang doon ako nagfo-focus. Ngayon ba, komportable na ang buhay mo? Mas komportable siya sa iba. Di hamak. Wala akong malaking savings. Wala akong pambili ng bahay. Wala akong pambili ng kotse. Wala akong... meron lang ako is maka-survive kami sa current state namin at hanggang susunod na buwan, siguro susunod na ilang buwan at yung mapagpatuloy yung yung pag-aaral ng inaanak ko. Kumain kami ng maayos, ganun wala ewan ko, 'di ba? Syempre lahat kayo parang nag-iisip na kayo na parang kutob ko sa edad natin, 'di ba, habang tumatanda, parang saan kaya mas magandang tumira, mas magandang bahay, mas malaki lalo kapag lumalaki pamilya mo. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan. Parang sino ba may ganyang klaseng pera? Puta, kapag makakita ka ng Roman Reyes. Di ba? Kapag makakita ka ng listing. Makakita ka ng listing, di ba? Kahit yung yung parang motherfucking 20 million, parang sino ba yung ganong klaseng pera? Roman Reyes. Kasi pataas ng pataas pa yung parang, syempre, parang gusto mo rin yung, paano kung gusto mo, medyo malaki yung backyard mo. Di ba? Parang, umakpakyat ng pakyat, 50 million, 70 million, 100 million, 100 million. Parang sino bang may ganyang klaseng pera at paano nila nakukuha yun? Yan yung tanong ko. So sa ganung banda. Magandang marinig sa yan kasi baka iniisip ng mga nanonood ng Flip Top na dahil nga sobrang established ng Flip Top, naliligo na kayo sa pera. Hindi. Matagal lang yun. Matagal lang at accusation siya. Kumbaga parang marami rin magugulat kayo sa dami ng taong naniniwala na parang ninanakaw ko pa yung pera. Madaling salita. Nabasa ko nga yan. Marami silang ganun nag-iisip. As in mula sa MCs mismo at sa ibang fans, 'di ba? Parang may running joke nga diyan na kumbaga lagi na lang sinasabi si Enigma kumita na naman na kumbaga yung denotation talaga nun is
ang tinutukoy nila is kumita ako sa maling paraan di ba? Kasi kung kumita naman, lahat ng tao kumikita kada kinsenas, di ba? Kahit janitor kumikita, pok kumikita. Saka buhay mo diba? yung pinapalit mo dito pa. Oras mo. Pero kumbaga ginagamit nila yun dahil may akala sila na hindi ko deserve yung kung ano man yung kinikita ko at nakukuha ko yun sa maling paraan. So, syempre sa ganung banda, parang nakakapikon talaga men. Parang may diba, hindi ka na makakalugar kahit saan Parang binigyan ko kayo ng art form na nagawa akong ganitong level, nabibigay ko siya ng libre, pero for some reason parang ako pa yung villain dito sa ibang banda, di ba? At kailangan ko siyang kailangan ko yun harapin kahit saan, kahit sa daan akala ng tao parang simpleng joke lang siya or Pero syempre, di ba, anong pinapalabas mo kapag sinabi mo yan na kumita ako? Parang yun nga, ang gusto mong ipaiwatig is nakakuha ko yan sa maling paraan.